About the disciples that persistently establish the kingdom of God. We're a church on fire. So today, let's talk about Tagalog. Pagharap sa pagsubok. Pag-usapan natin ngayong umaga ang pagharap sa pagsubok. Gano'ng karaming pagsubok ang hinarap ka ng 2013? Maraming pagsubok. Tanungin mo ang katabi mo, gano'ng karami? Nakakota ka ba? 2013. Bahagi ng buhay natin, yung pagsubok. Tama ba? As Christians, bahagi ng buhay natin ang pagsubok. At ngayon 2014, I have good news. Mas marami ka pang pagsubok na harap. Sabi mo sa katabi mo, may good news sa'yo. Mas marami pang pagsubok kaya naharapin. Kasi life is a test. No? Ang buhay natin ay punong-puno ng pagsubok na upang sa gayon tayo maging mas matatag bilang mga mananampalataya. Mas lalo maging tapat sa ating Panginoon at lalo mapapurihan ng Panginoon sa buhay natin. Kasama sa buhay natin at maraming bahagi sa buhay natin ang pagsubok. I wonder, kung walang giant, kung walang Goliath sa buhay ni David, si David ay mananatiling David the shepherd. But because of Goliath, si David ay nakilala si David as a warrior. Wow, di ba? So without a Goliath in our lives, hindi natin maaabot yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Baka dahil napakarami ng pagsubok sa atin kasi maraming gagawin ng Diyos sa buhay natin. Diba? Kaya merong higante sa buhay natin. Kaya maraming pinagdadaanan ng buhay natin. Dahil mayroong mas malaking gagawin pa ang Diyos sa buhay natin. So huwag tayong magulat. No? Dahilan sa mas malaki at mas mabungang buhay para sa Panginoon, mas malaking pagsubok. Mas maraming hahanda at mas marami tayong haharapin sa buhay natin. Gusto nyo ba na mas maunlad na buhay? Amen. Sabi mo sa katabi mo, mas maraming pagsubok. Sino gusto pa rin ang mas maunlad na buhay? Amen. So maraming pagsubok na darating sa buhay natin. So in the life of all Christians, when we study the Scripture, lahat sila ay dumadaan sa pagsubok. Walang Joseph the Dreamer kung hindi siya sinubok muna ng asawa ni Potiphar. So meron muna tukso na dumaan kay Joseph at nakulong muna si Joseph bago siya naging pangalawang pinakamakapangyarihan na tao sa lipunan, sa gobyerno, sa pamahalaan ng mga nag-Egypto. So there are always trials in our lives before we reach our destination in life. And 2014, let me assure you, there will be more trials in life. Why? Bakit? Kasi maraming ipagagawa ang Diyos sa'yo. Mas marami pa siyang gusto na magawa mo sa buhay mo at kailangan kang ihanda, kailangan kang patatagin, at kailangan subukin ka ng Diyos para mangyari sa buhay mo ang magandang plano mo sa iyong buhay. Kaya bahagi ng buhay natin ang pagsubok. At gusto ko na makita natin kung paano natin haharapin ang mga pagsubok na ito. Pag may pagsubok sa buhay natin, don't focus on the problem, but to your reaction. Huwag mong focus. Huwag mong palakihin yung problema na nasa harapan mo. At ang pansinin mo ay kung paano ka tumutugon doon sa mga problema. Tama ba yun? Maraming problema darating sa atin. Maraming pagsubok na darating sa atin. At ang iba sa atin, ang binabantayan natin ay yung mga problema. Ang binabantayan natin ay yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Alam niyo ba kung saan nakatingin ng Diyos? Pag may mga problema at pagsubok na dumadaan sa buhay natin, nakatingin ng Diyos sa atin. Kung paano tayo tutugon sa mga problema at mga pagsubok na ito. Kung lagi tayo nakatingin sa problema, hindi natin mapapansin kung paano tayo nagre-react. Kung paano tayo tumutugon sa mga problema nito. At may mga pagkakataon sa pagtugon natin sa problema, napapahiya ang Panginoon. Sa mga pagkakataon na gano'n, kung minsan hindi tayo nakikilabang sa mga problema na dumadaan sa buhay natin. Sa halip na lumabas tayo mas matatag, malakas, mas lumago tayo sa ating pananampalataya, natatapos sa mga problema at pagsubok ng buhay natin na hindi natin natutunan kung ano gusto ituro sa ating ng Panginoon dahil hindi tayo nakatingin sa ating sarili at nakatingin tayo sa problema. Kailangan pansinin natin kung paano tayo nagre-react sa problema ng buhay. Given, there will be problems in life. There will be trials and temptations in life. Ang kailangan mong tingnan kung sino ka, kung paano ka tutugon bilang isang anak ng Diyos. Kung ano magiging reaction mo, kung anong iisipin mo, kung anong sasabihin mo, kung anong magiging pag-uugali mo,
So, sa gitna ng mga problema ito, tandaan niyo, nakatingin ang Panginoon sa atin. Kailangan natin bantayan ang mga bagay na ito. Ang sabi ng Panginoon in 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Ano sabi niya? This is a very good verse. 10:31, 1 Corinthians. Sige, basahin natin na sabay-sabay. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, lahat ng kakainin mo at iinumin mo, ito ay gagawin mo lahat para sa kaluwalhatian ng iyong Panginoon. Ano man ang problema, ano man ang pagsubok na nasa harapan mo, kung paano ka tutugon dito, dapat naluluwalhati ang Panginoon. Lahat ng ito ay ginagawa mo para sa kaluwalhatian pa rin ng Panginoon. O may mga pagkakataon na may lugar para ipakita ang immaturities, di ba? Sometimes nakakawala sa buhay natin ng mga ugali, asal, no, na dapat ay hindi na nakikita sa atin. No? Ngunit sa 2014, I challenge you to guard your reactions to every problem, every trial that will come along your path. Pwede ba yun? Guard your reaction. Bantayan mo ang sarili mo. Do you still glorify God? Do you still praise the Lord? Just like Job. Ano sabi ni Job? The Lord gives and takes away. Blessed be the name of the Lord. Amen? Hindi natin hawak ang sitwasyon. Malimit, maraming pagkakataon kahit ang husay ang ating diskarte, wala tayong control sa sitwasyon. Ang Diyos lang ang may hawak nito. Ang mga tao na kapaligid natin, ang Diyos lang din ang may hawak sa kanila. Ang hawak natin ay yung reaction natin sa mga bagay na ito. Kaya kung meron darating na pagsubok at maraming darating, you need to watch your reactions. Don't focus on the problem. Problem will always be there. Gano'ng kalaki man yan, gano'ng kaliit. By the way, this is a good news for you. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Lahat ng meron ka ay katumbas ng kakayahan na binigay sa iyo ng Diyos. Kaya ano ibig sabihin? Hindi ka itataob, hindi ka itutumba ng pagsubok sa buhay. Dahil hindi papayagan ng iyong Ama sa langit na mapagmahal nating Ama na bigyan niya tayo ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Ano ba ang pagsubok mo, kaibigan, kapatid, para sa iyo yan, kaya mo yan, tutulungan ka namin, pero ikaw ang haharap, paano ka magre-react, paano mo ito haharapin, nasa sa iyo, ngunit hindi ito sapat para itumba ka ng mga pagsubok na yan sa buhay mo. Amen? Amen. Ang plano ng Diyos sa atin, manatili tayo matatag, tumatatag para sa kanyang kaluwalhatian. Pangalawa, we don't need to dwell in the past defeat, no? But to our new opportunity. Hindi natin kailangan manatili sa mga natalo nating laban. 2013, meron ba kayong laban na natalo ngayon? May mga pagsubok ba na hindi nyo napagtagumpayan? May mga problema ba, no, na hindi mo nabantayan ang sarili mo, no, sa halip na maluwalhati ang Diyos, lumabas yung immaturity mo, lumabas yung kahinaan mo, no? May mga bagay na gano'n na dumaan sa buhay natin. Hindi natin kailangan manatili doon. Wala na tayong pwedeng gawin para baguhin ang nakaraan. Tama ba yun? Wala tayong time machine para bumalik sa nakaraan at baguhin yun. Marami tayong mga nakaraan at marami tayong natalo na pagkakataon sa ating nakaraan. Pero hindi na natin maibabalik yun. Hindi mo kailangan mabuhay sa nakaraan. Napakaganda ng hinaharap natin. We need to dwell with our opportunity, with the coming opportunities in life. Amen? Ang bawat problema ay opportunity. Pwede ba yun? That's a new perspective. Well, may problema. May opportunity yan. One time I was in a seminar, nagkahandle last year sa isang missions conference. Ang isang facilitator doon ay isang Pilipino, si Pastor Edwin Villagomez. During the conference, it's a 3 days conference, mission conference natin sa C4. So, may mga problema na inaharap, no, as an organizer. So, nilapitan ko si Pastor Edwin. Sabi ko kay Pastor Edwin, Pastor, may concern ako. Sabi ko sa kanya, Pastor, may problema ako. You know, I was surprised with Pastor Edwin's reaction. Sabi niya, parang bigla siyang nagising. At sabi niya sa akin, okay, Pas,
Maganda yan. Opportunity yan. Like, in-expect ko yung another reaction na, oh, ano yun, Pastor, bakit gano'n? But Pastor Henry Villagomez, then I remember my lesson about opportunities, problems as opportunities. Nakuha ninyo? May mga bagay sa buhay natin, how you perceive, how you look at it is very important. If you look at problems as opportunities, then your perspective in life will change. Don't dwell in the past. Wala na tayo magagawa sa nakaraan. Tama ba yun? But we need to continue on with new opportunities for our Lord. Ano sabi ni Paul in Philippians chapter 3, verse 14? You can memorize this verse. Philippians 3:14. So I press on. Diba? Sabi ni Paul, I press on towards the goal to win the prize for which Christ has called me heavenward. For which God has called me heavenward in Christ Jesus. We are to press on toward the goal. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I think that's in the next verse. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Why? Why? We need to forget the past. Si Paul, hindi niya lang sinasabi yung mga talunan ng pagkakataon sa buhay. Ang sinasabi ni Paul, forgetting what is behind, yung di mga bagay na nagtagumpay siya. Because not to forget what you have accomplished in the past, that will become now a dwelling place for you. And not to pursue your opportunity in the future. Today, in the future. Nakuha niyo ako? May mga tagumpay tayo sa nakaraan na hindi natin pwedeng bitbitin hanggang ngayon. Dahil ang mga tagumpay na yon, pag binitbit natin hanggang ngayon, ay maaaring magpahinto sa atin. Sabihin natin na tama na, tapos na, marami na tayong nagawa, tagumpay na tayo sa buhay, okay na to, maaaring magpahinto na sa atin at hindi na natin makita ang mas magandang gagawin pa ng Diyos sa hinaharap. Sa pagkasalukuyan at sa hinaharap. Alam niyo, ang mas magandang bahagi ng buhay natin, malimit ko sabihin, ay parating pala. Naniniwala ba kayo doon? Parating pala. As I was preparing for a message, for my message, I've been preaching every Sunday in our church for how many years? Hindi ko na mabilang. Pero sabi sa akin ng Panginoon, Nak, yung pinakamagandang mensahe na i-deliver mo para sa akin, parating pala. So I should not stop, asking the Lord for His message, because inaantay ko na paganda pa rin ang pagkilos ng Diyos sa aking buhay. And sa pagmimensahe ko, I'm expecting God na yung pinakamagandang mensahe ko ay parating pa lang din. So that is how we should live life, view life. Maganda pa ang darating sa buhay natin. Ang mas maganda pa, ang ibibigay ng Diyos para sa atin. Amen? Parating na, yung mga bagay na minsan inaasahan mo sa buhay mo. Parating na, Huwag lang tayo sumuko, maging tapat tayo sa Panginoon. Gawin natin ang tama, magpatuloy tayo, kalimutan natin ang nakaraan, at harapin natin ang mga bagong pagkakataon na ibibigay ng Diyos para sa atin. Amen? Harapin natin ang mga bagay na ito. At magugulat na lang tayo na dinadala tayo ng Panginoon sa kagandahan ng plano niya sa ating mga buhay. So, wag na tayong mabuhay sa nakaraan. Ang pwede lang natin balikan sa nakaraan, alam nyo, kung meron, yung magandang ginawa ng Diyos sa nakaraan. That is why we commemorate. Meron tayong mga pagdiriwang, anibersaryo, Foundation Day. Anong ating nire-recall? Yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Ngunit hindi na yung mga bagay na natalo tayo. Or yung mga bagay na kailangan nating iwanan upang sa gayon tayo ay makapagpatuloy sa magandang plano ng Diyos para sa atin. Amen? So 2014, kailangan natin harapin ang bagong taong ito at kalimutan na natin ang 2013. Tapos na yun. Sabi mo sa katabi mo, tapos na ang 2013. Whether you will be bitter with all those experiences or you will be better with all those experiences in the past. What do you choose? To be bitter or to be better? Pag Bisaya na, pareho lang yan. Bitter and bitter.
So the Lord wants us to be better. So yung mga bagay na yun, ginagamit ng Diyos sa atin para mas maging matatag tayo sa ating buhay. Another one, you don't need to count what you don't have, but count what you have. What you already have. Now in facing life, sometimes what we count is what we do not have. Tama ba yun? Wala ako nito. Sana kung meron lang akong pag-aralan. Sana kung meron lang akong matagumpay na mga magulang. Sana kung meron lang akong magandang negosyo. Yung mga bagay na wala tayo sa buhay, isa din yung binibilang natin. Doon tayo minsan nakafocus sa mga bagay na wala tayo. Alam nyo, ang kailangan nating harapin, yung mga bagay na meron tayo at pagkaabalahan. Yung mga kakayahan na binigay sa atin ng Diyos, yung mga oras na binigay sa atin ng Diyos, yung mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. At alam nyo ba na ang solusyon sa mga bagay na wala tayo ay mga bagay na meron tayo? Naniniwala ba kayo doon? Kung wala kayong pera, ang solusyon ay nasa sa inyo. Kung ano ang meron kayo. Kung meron kayong oras at gagamitin nyo ng tama ang oras na meron tayo, hindi tayo maghuhuman-tamad, hindi tayo matutulog, hindi tayo tatambay. Kundi gagamitin natin ang oras na meron tayo, ang wala tayo ay magkakaloob ng Diyos sa atin. Tama ba yun? Kung meron kang hinahanap sa buhay mo, meron ibinigay ang Diyos na kakayahan sa iyo. Alam nyo kung bakit nagkakaroon ng mga bagong imbensyon? Kasi hindi na kontento sa mga bagay na meron na tayo at naghahanap na mas magandang solusyon, na mas maunlad na produkto. Kaya nagkakaroon ng mga bagong imbensyon. Ginagamit ang kakayahan, ginagamit ang katalinuhan, ang pagkakataon ng oras para lumikha ng mga bagong bagay sa pagkasalukuyan na magagamit sa panginaharap. Kaya nagkakaroon ng mga bagong discovery, ng mga bagong invensyon tayo. So kung ano yung meron ka ngayon, you need to discover that and you need to use that to become a solution to your problems today. Amen? Amen. Ano yung meron ka, God has given you the abilities, the giftings, the time, the talents, the influence, the people around you, the experiences that you have, so that God can use you to supply you what you don't have in life. Amen. Amen. So God has blessed us so much. Napakabuti ng Diyos sa atin. Binigay niya ang lahat para sa atin. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos para sa ating mga buhay. So, paano tayo maharap sa pagsubok ay napakahalaga sa buhay natin. Sa pagkakataong ito ng 2014. Maraming darating na mga pagsubok sa buhay natin. Maraming mga hamon sa buhay natin na napilit pahihintuin tayo, pamamagalin tayo. Ngunit ang mga bagay na ito ay dapat gamitin natin, binigay ng Diyos upang mas maging matatag tayo sa mga bagay na ito sa ating mga buhay. Upang madala natin ang ating sarili, ang ating sambahayan sa magandang plano at layunin ng Diyos para sa ating mga buhay. So mga pagsubok na ito ang magpapatatag sa atin, sa ating mga buhay, sa ating pananampalataya. Maraming aspeto ng buhay natin ang sinusubok tayo ng Panginoon. Ngunit nakakalungkot, isang hindi natin napagtatagumpayan. For example, in the area of finances, alam nyo ba, many of Jesus' illustrations has something to do with money. Dahil ang sabi ng Panginoon, the greatest opponent of God in life is mammon. That's why He's addressing it. How do you handle your resources today? Paano mo inaharap yung mga pera na binibigay sa inyo ng Panginoon? Paano mo ito ginagamit? Sabi mo kulang. You're focusing again sa wala ka, di ba? Kasi nasabi mo kulang, still focus sa mga bagay na wala ka. You need to focus with what you have. Tama ba? You need to focus with what we have. But paano mo ginagamit, pinangangalagaan na meron ka na binigay sa iyo ng Diyos ngayon? Nagresulta ba ito na mas magandang buhay mo? Nagresulta ba ito na mas magandang buhay ng iyong pamilya? Nagresulta ba ito na mas magandang komunidad sa mga bagay na binigay sa atin ng Diyos? Pinagkatiwala niya sa atin. O
kinuha, inagaw, pinabili natin, or sinayang natin yung binigay ng Panginoon sa atin na hindi naging bunga sa buhay natin. Nakuha niyo ako? Ganito natin dapat inaharap ang pagsubok na nating buhay. Alam niyo, ang isa na nagpapadapa sa maraming mananampalataya ay pagdating sa salapi. At nakakatakot at maraming natatakot na pag-usapan ito sa loob ng simbahan. Tama ba? At nagiging ugali ng mga mananampalataya Kristiyano na pag pinag-uusapan ng salapi sa loob ng simbahan, sinasabi na naman na ay na naman si pastor, nagpa-fundraising na naman. Diba? Siguro, marami na lang pangangailangan ng church natin. Laging gano'n yung idea. No? Kaya, kumbaga, namamanhi tayo, napapasok tayo, na pag-usapan. Ngunit nakakalungkot na itong bagay na ayaw natin pag-usapan sa loob ng simbahan, ang nagpapahinto o sumisira ng mga maraming mananampalataya. Pagdating sa pangangasiwa, sa pananalapi, sa pera na meron tayo. Alam nyo, kung ano ang meron tayo ngayon, yun ang kaya nating hawakan. Yun ang kaya nating pangalagaan. Hindi ka uusad sa susunod na hakbang kung hindi mo kayang pangasiwaan ang meron ka ngayon. Kung ano ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos ngayon. Huwag kang umasa na isang araw, bigla kang yayaman. Tatama kung saan man. No? Pagla sa pader. Para ikaw ay umaman. Dahil kung magkaganon man, dadaan lang yun sa mga kamay mo. Dahil hindi ka magiging mabuting katiwala o hindi ka naging mabuting katiwala ng meron ka ngayon. Kailangan natin harapin ito. Maraming pagsubok sa buhay natin kasama ang pera. Tama ba? Kaya gusto ko kayong ihanda upang maging matatag sa totoong ito, kayo at ang inyong sambahayan. Dahil patuloy pa rin ang pagharap natin sa pangangailangan sa buhay. Patuloy pa rin. Hindi mababago ng mensaheng ito ang halaga ng inyong sweldo. Hindi mababago ng mga mensahe ng Diyos ang kita ninyo sa araw-araw. Ngunit pwedeng baguhin ng Diyos kung paano tayo magiging mabuting katiwala ng mga pera, ng mga pananapi na meron tayo. Amen? At kung makikita po natin na pag tayo ang nabago, nagsimulang mabago, naging mas mabuting katiwala ng Panginoon, alam niyo ba na i-adjust ng Panginoon? Siya may hawak ng lahat ng yan. Iaayos niya ang paligid mo, iaayos niya ang sitwasyon, no? At mas pagkakatiwala ka ng Diyos. Kumbaga, iaayos ng Diyos yung daloy. At gagawin ng Diyos na dumaan sa iyo yung daloy. And that is only the move of God. God can only do that. No? For the Lord to arrange everything and for His blessing to pass you on. No? For the blessings of God. No? For you to be received, no? Those blessings. It's only God can orchestrate that. Hindi natin alam. Habang natutulog tayo, mga mabubuti, tapat, no, na alipin ang ating Panginoon, lingkod ng ating Panginoon, inaayos ng Diyos ang sitwasyon sa ating paligid. At magigising tayo na darating sa atin ang mga pagpapala na inilaan niya sa ating buhay. It is not in our control. It is still in the control, in the hands of our Lord. Ang kailangan lang natin maging mabuting katiwala at harapin ang mga bagay na ito. Paano tayo haharap sa mga pagsubok ng buhay na ito. Amen? Kailangan natin maging matapat sa mga bagay na meron tayo. Alam niyo, isang bagay na napatunayan ko sa paglilingkod namin sa Panginoon. To be honest with you, we don't set financial goals. We don't set those goals in life. I don't set financial goals. I believe, naniniwala ko, what I have is what I need today. If I will increase, if I will mature, bibigyan ako ng Panginoon ng bagong responsibility, then with all my heart, I believe resources will follow. My concern is not to look for money. My concern is for me to grow. My concern is for me to mature, to develop what we have, what I have. Then the resources will follow. And I have proven through all those years, we have received
amount of money equivalent to what we need. What we need today is what we can handle. What we have today is what we can handle. We grow in receiving. We grow in receiving resources. We grow in receiving money. Alam niyo yung journey namin, di ba? Ako from 50 pesos to 300 pesos to 500 pesos to 800 pesos to 1,000 pesos. So, the growth is there. But kailangan mo dumaan sa proseso na yun at maging mabuting katiwala ng 300 na tinatanggap namin sa Panginoon. At naging mabuting katiwala ng 300 na tinatanggap namin sa Panginoon, then dinala kami ng Panginoon sa mas mataas ng pagtitiwala niya. At pinagkaloob niya pa mas malaki na mapagkakatiwala niya sa amin. We don't run for increase. I don't look for increase, financial increase in life. But what I look is for increase, for my personal increase. The increase of my capacity, my abilities in life. There will be trials in life, problems in life. But praise the Lord, hindi nakakayaan na bigyan ka ng pagsubok sa buhay mo na hindi mo kakayanin. No, walang papahintulutan ng Diyos sa buhay mo na hindi aakman sa iyong kakayahan, sa iyong abilidad. Dahil ibibigay ng Diyos sa iyo dahil kaya mo yan. Dadalhin ka ng Diyos sa magandang layunin at plano ng Diyos sa iyong buhay. At patuloy na pauularin ang meron ka ngayon, ang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo ngayon. Kaya kailangan bantayan mo kung ano ang meron ka. Bisa binabantayan natin kung ano yung hinihingi natin at dumarating. Tama ba? Tuwa tayo pag dumarating ang mga pagpapalang yun sa buhay natin. Pero kung minsan, hindi natin nababantayan kung paano ito lumalabas sa pamagitan natin. Kung paano natin ito ginagamit. Kung paano natin ito ginugugol. Kung saan natin ito dinadala. Kailangan natin itong pabantayan sa ating buhay. Kailangan natin maging handa sa paghakbang at pagsunod sa ating Panginoon. So kailangan natin humarap sa mga pagsubok na ito. Tandaan natin, don't focus on your problem, but focus on your reaction. Amen? Don't dwell in the past defeats, but to your new opportunities. May mga natalo ka na, laban mo sa nakaraan, tapos ngayon, kailangan mo magpatuloy. And then don't count what you don't have. Stop counting what you don't have. Hindi matatapos siya. Huwag mong bilangin na wala ka. Huwag mong bilangin ang wala ka dahil hindi matatapos siya. Ano yung makita mo sa kapitbahay mo, magsisimula ka magdagdag at magbilang. Ano yung makikita mo sa ibang tao, magsisimula ka magbilang. Ano wala ka nito, bakit wala ka nito, bakit wala ka nito. Ang simulan mong bilangin, ano yung behero ka. Ano yung kakayahan na meron ka. Ano yung katangian na meron ka. Ano yung mga opportunity na meron ka. Mga kaibigan na meron ka sa buhay mo. At ganito tayo maging handa sa pagharap natin sa mga pagsubok sa buhay natin. Amen? Nadala ba kayo humarap pa sa mga pagsubok sa buhay? Amen? Gusto nyo pa na maging mas malakas, mas matatag sa taong ito? Amen? Amen. So, ang pagsubok ay hindi kinakatakutan. Bahagi ito ng buhay. Tama ba? At kailangan natin ito harapin para mas maunlad, mas mabuting mananampalataya pa tayo. Mga alagad ng ating Panginoong Yesus na pinagkakatiwalaan niya sa buhay na ito at patuloy niya pang pagkakatiwalaan sa buhay na ito. Amen. Ano ang pagsubok na yun? Pagsubok mo ngayon, kapatid. Let me go personal. Ano ang pagsubok mo ngayon? Ano ang pagsubok ng iyong pamilya ngayon? Hinaharap mo. Walang imposible sa Diyos. Amen? Walang imposible sa ating Panginoon. Tutulungan na tayo para harapin ang mga pagsubok na ito. At sama-sama, kung hahayaan natin ang mahal natin sa buhay, kung hahayaan natin ang mga leader natin sa church, kung hahayaan natin ang mga kapwa natin mananampalataya na tumulong sa atin, sama-sama, pwede natin harapin ang mga pagsubok sa ating mga buhay at mas maunlad, maging mas matatag at mas matibay na mga mananampalataya para kay Kristo. Amen. Amen. So yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Maging mas matatag at mas matibay pa para sa Kanya. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Pagkain tayo lahat. Tayo ay manalangin. Kung meron pa sa atin ngayong umaga,
Pwede pa natin lubusan na ibigay ang ating buhay kay Kristo bilang Panginoon ang tagapagligtas. Ngayon ang pagkakataon na ibigay natin sa Kanya ang buong buhay natin. At tanggapin siya sa buhay natin bilang Panginoon ng buhay natin at bilang tagapagligtas. Sumulat ka sa panalangin na ito. Panginoon, maraming pong salamat sa pag-ibig mo sa akin at sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at bilang tagapagligtas ko. Kayo na po maghari sa buhay ko magmula po ngayon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me pray. Panalangin tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, na inihanda nyo kami, Panginoon, hanggang sa araw na ito, na lahat ng pinahintulutan nyo sa aming buhay ay bahagi ng paghahanda nyo sa amin. Kung sino kami, at bahagi ng aming kakayahan, bahagi ng aming pagkatao. Maraming pong salamat, Panginoon, sa katiyakan ng isang mabuting Ama na walang papayagan na pagsubok sa buhay namin na hindi namin kakayanin. At maraming pong salamat dahil ang layunin ng mga pagsubok na ito ay patuloy kaming pagdiwanagin, patuloy kaming itaas, Lord, upang ang iyong pangalan ay mapapurihan sa pamamagitan ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa bagong taong ito, sa mga bagay na gagawin niyo pa sa buhay namin at sa pamamagitan ng aming mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa tagumpay na inilaan niyo na para sa amin. Tuloy nga, Panginoon, ang mabubuting bagay, ang magagandang bagay, Panginoon, ay parating pa rin. Parating pa lang, Lord, sa buhay po namin, ang pinakamagagandang bagay ng buhay po namin na inilaan niyo, Panginoon, ay parating pa lang, Lord. Kaya maraming pong salamat, O Diyos, na gagawin niyo pa sa buhay po namin for this year, Lord God. Muli po, Ama, sa iyong pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.